Nasa sulok ng isang abandonadong bahay itong si Ella. Hindi niya alam kung paano makabalik sa dati nilang bahay. Matapos siyang iniwan ng kanyang inang si Lorna. Nagpaalam lamang ito sa kanya noon na may bibilhin, subalit ilang oras lamang nakalipas ay hindi na ito bumabalik. Kaya naman sa takot ng bata ay naisipan niyang hanapin ang kanyang ina. Ngunit dito siya napadpad sa isang lumang bahay. 6 na taong gulang itong si Ella noon, ngunit ang pangyaring iyon ay hindi niya makakalimutan. Malaki ang kanyang pasalamat dahil sa abandonadong bahay na iyon ay may nakatirang isang ali. Si Remedios isang matandang dalaga. Kahit kailan ay hindi pa niya naranasan kung paano ligawan at umibig sa isang lalaki, kaya halos napag-iwan na ito ng panahon. Kaya naman kahit mahirap para sa kanya, mas pinili niyang tumira na lamang si Remedios sa kanyang naiwang bahay ng kanyang mga magulang. Umasa na lamang siya sa kanyang pensyon sa gobyerno. Mabuti na lang at miyembro itong si Remedios noong kabataan pa niya sa programa at benepisyo ng gobyerno. Kaya ngayon sa edad niya ay malaki ang kanyang pasalamat dahil napabilang siya rito. Laking gulat noon ni Ella dahil habang nakaupo ito sa may sulok ng bahay, agad siya nilapitan ng isang matanda. Iha, anong pangalan mo? Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang nanay at tatay mo? Ale, nawawala po ako. Bigla na lang akong iniwan ng nanay ko. Hinanap ko siya pero hindi ko siya nakikita. Nasaan ang tatay mo? Wala na po akong tatay. Baby pa lang daw ako. Iniwan na kami ni nanay. Iha, alam mo ba kung taga saan ka? Pasensya na po kayo pero hindi ko po talaga alam kung saan ako nakatira. Nako Iha, kawawa ka naman. Kung ayos lang sa'yo, dumito ka na lang muna sa bahay ko. Nakakatakot sa labas ng bahay dahil parang abandonado na ito pero huwag kang mag-alala dahil sa loob sobrang ganda pa naman. Anong pangalan mo Iha? Ako po pala si Ella. Alam mo Ella, wala akong kasama dito. Kung ayos lang sa'yo, dito ka muna tumira. Malay natin, ilang araw mo lang ngayon, hahanapin ka ng nanay mo. Kaya para maging ligtas ka, dumito ka na lang. Maraming salamat po, Nanay Remedios. Napakabuti niyo po sa akin. Hindi malaman ni Ella kung ano ang naging dahilan ng kanyang ina para iwan siya dito. Gusto man niyang umiyak pero sa murang edad ay naliwanagan siya sa marahil hirapan ng kanyang ina, lalo na sa pagbabalaki sa kanya. Inisip tuloy ni Ella na marahil putok lamang siya sa buho, kung kaya't hindi siya mahalaga para sa ina nito. Ilang taon na ang nakalipas ay walang Lorna ang naghanap sa kanya. Walang Lorna ang natagpuan sa lugar na iyon. Nabuo tuloy sa isipan ni Ella na marahil hindi siya tunay na anak nito. Mabuti na lang at may tao mabuti ang puso na handang sumagip sa kanya. Katulong ni Remedios na pag-aral itong si Ella, ngunit hanggang high school lamang. Ganun pa man, malaki pa rin ang kanyang papasalamat dahil napag-aral siya sa high school. Nanay Remedios, papasok na po ako. Ella, mag-iingat ka ha. Dahil sa high school lamang ang natapos nitong si Ella ay nakapasok pa rin siya sa trabaho, ngunit mas pinili ng dalaga na mamasukan na lamang bilang katulong para naman araw-araw niyang madadalaw ang ginang na kumupkup sa kanya. Nasa ibang bansa kasi ang nagmamay-ari ng mansyong pinapasukan ni Ella. Dalawa lamang silang katulong doon at lagi niyang iniiwan si Elsie sa mansyon habang siya naman ay umuwi sa kanilang bahay gabi-gabi. Ngunit tumawag ang kanilang among lalaki na uwi ito sa bansa para magbakasyon. Kaya mula noong araw ding iyon, hindi mo umuwi si Ella sa kanilang bahay para naman makita niya sa unang pagkakataon ang kanilang among sa Herbert. Kahit nasa ibang bansa pa ito ay patuloy pa rin silang pinapasahuran ni Elsie. Nagdaan ng mga araw, ilang sandali na lamang ay makita nila ni Elsie ang kanilang amo. Nasa garden itong si Ella habang nagdidilig ng mga halaman habang hinihintay ang pagdating ng kanilang boss. Maya-maya pa may isang magandang sasakyan ang nasa tapat ng gate. Marahil ito na si Herbert. Sa pagbaba ni Herbert sa sasakyan, hindi nila inasahan ni Ella at Elsie na may kasama pala ito. Marahang bumaba ang isang maginang habang nakasuot ito ng salamin. Eduardo, pakihatid na lang itong mga maleta sa kwarto namin. Sige po Sir Herbert. Kayo na sigurong dalawang nagbabantay dito sa mansyon ano? Opo, Sir Herbert. Ako nga pala si Ella at ito naman si Elsie. Maraming salamat sa inyo dahil mapagkatiwalaan ko kayong dalawa. Maya-maya pa itinanggal na ng ginang ang kanyang salamin bago pa ito tuloy pumasok sa loob ng mansyon.
Naalala ni Ella kung sino ang ginang na ito. Bagamat ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang mukha na iyon ay hindi niya makakalimutan. Oo, siya si Lorna, ang ina ni Ella na noon ay nag-abandona sa kanya, ngunit ang masama lamang nito ay hindi siya nakikilala. Hinayaan na lamang ni Ella ang lahat. Marahil mas mabuti nang wala ang alam ang ginang, hindi niya na gustong ungkatin pa ang nakaraan. Siya ang iwan, siya dapat ang humanap ng paraan, pero halos mahigit isang dekada na ang nakalipas na wala itong pakiramdam sa kanya. Nagpaalam itong si Ella kay Herbert na umuwi muna sa kanilang bahay para bisitahin ang kanyang minamahal na ina. Habang palabas ito ng mansyon, nakasalubong niya itong si Lorna nakatingin sa kanya. Iha, aalis ka? Opo madam, nagpaalam na ako kay Sir Herbert pero babalik din ako bukas ng umaga. Bibisitahin ko lang ang aking ina. Biglang napaisip itong si Lorna. Mabuti naman kung ganun. Basta bukas, babalik ka ha? Dahil maraming trabaho ang naghihintay dito sa bahay. Masakit man sa puso at isipan ni Ella, hindi man lang siya nito nakilala. Marahil ito nga ang kanyang inisip noon na inabandona na siya. Ella, mabuti naman at nakauwi ka na. Kumusta naman ang trabaho mo sa mansyon? Ayun nay, ayos lang naman. Kakarating lang ng mga amo ko mula sa ibang bansa. Pero nay, hindi ko inaasahan na makita ng dalawang mata ko. Yung taong nag-abandona sa akin, hindi man lang niya ako nakilala. Masakit nay, na yung totoong mong ina ay hindi ka na naaalala. Parang ayaw ko nang bumalik sa mansyon. Mas lalo lang akong nasasaktan sa tuwing nagkikita kami. Ella, hindi natin alam kung ano ang kanyang dahilan kung bakit kaniya iniwan. Ano kaya kung ikaw ang magpapakilala sa kanya? Hindi na kailangan, nay. Alam ko naman na kinalimutan na niya ako. Tsaka nariyan naman kayo, nay. Ang totoong nagmamahal sa akin. Mabuti pa kayo, nay. Anak, pwede ka namang tumigil sa trabaho mo kung talagang hindi mo siya gustong makita. Kakayanin ko ito, nay. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa ating dalawa. Kinabukasan, nagpaalam na itong si Ella sa kanyang nanay Remedios at muling nagtungo sa mansyon. Samantala noong araw ding iyon ay napasigaw itong si Herbert dahil hindi niya makita ang mga alahas niya na matagal niya nang tinatago sa may cabinet. Dalawa lang naman ang kanilang katulong sa bahay. Kaya naman, una niyang tinanong si Elsie kung nakita niya ang alahas sa kwarto, ngunit tumanggi ang dalaga. Maya-maya lang din ay dumating itong si Ella at agad siyang hinanap ni Herbert. Ella, pinagkatiwaan kita dito. Aminin mo, ikaw ba ang nagnakaw ng alahas ko? Sir Herbert, kahit mahirap lang kami, pero hindi ko makakaya ang konsensya ko na gumawa ng masama sa kapwa. Kung tutuusin, kahit inabandona ako ng aking ina nung bata pa lamang ako, kahit hindi ko man lang siya naramdaman sa buhay ko, pero hindi ko pa rin kayang gumawa ng ganyang mga bagay. Ella, hindi ako makapaniwala na nagawa mo ito sa amin ni Herbert. Pero ma'am, kahit anong hagilap niyo po sa akin, wala kayong makukuha sa akin dahil marangal ako nagtatrabaho dito sa mansyon. Alam mo Ella, ang mas mabuti pa, dalhin mo ako sa iyong mga magulang. Gusto naming makausap ang nanay mo. At kung mapatunayan namin ang lahat, sa kulungan ng bagsak mo. Sa araw ding iyon, sinamahan nila si Ella na muling magtungo sa kanilang bahay. Walang imik itong si Ella sa loob ng sasakyan. Nag-alala ito na baka makulong siya sa paratang na hindi naman niya ginawa. Dumaan sila sa isang tahimik na lugar at sa oras na iyon ay may naalala itong si Lorna. Bigla na lamang itong napaiyak na walang dahilan. Lorna, ano nangyari sa'yo? Bakit? Wala lang to, Herbert. May naalala lang ako sa lugar na ito. Pero matagal ang panahon iyon. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Sinong siya? Akala ko ba'y wala ka nang nakaraan? Meron Herbert, pero matagal na iyon. Naalala ko lang siya dahil dito mismo sa lugar na ito, nakalimutan ko na siya. Ilang minuto ang nakalipas, huminto na sila sa isang abandonadong bahay. Dito ka ba nakatira, Ella? Saad naman itong si Herbert sa kanya. Opo, sir. Nasa loob po ang nanay ko. Kahit ganito lang kami,
pero hindi namin magagawa na magnakaw sa ibang tao. Nay! Nay! Narito na po ako. Ilang minuto lamang, biglang lumabas itong si Remedios mula sa loob ng bahay. Herbert? Ikaw ba yan? Remedios, ano nangyari sa'yo? Herbert? Sino siya? Lorna, siya pala ang babaeng matagal ko nang niligawan noon. Pero hindi ko alam kung bakit hindi niya ako tinanggap sa kanyang buhay. Pero matagal na panahon iyon. Lahat tayo may pagkataon para mag-move on. Siya nga pala, Remedios. Ito nga pala ang asawa kong si Lorna. Mabuti naman, Herbert, at nakatagpo ka rin ng babaeng mamahalin mo. Oo naman, mabuting tao itong si Lorna. Kaya lang, hindi na kami binayaan ng anak simula noong naibang bansa kaming dalawa. Herbert, nakakasiguro ka bang mabait ang babaeng iyan? Baka naman walang halang sa kaluluwa iyan. Anong ibig mong sabihin, Remedios? Alam mo, Herbert, kahit wala akong asawa pero may anak akong nag-alaga sa akin. Pinagmalaki ko itong si Ella kahit na hindi ko siya tunay na kadugo. Pero pinaramdam ko sa kanya ang aking pagmamahal. Pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ko bilang isang ina. Alam niyo, bata pa lamang noon si Ella, inabandona siya ng kanyang ina sa lugar na ito. Naawa ko sa kanya dahil isang batang walang kamuwang-muwang ang iniwan ng irresponsableng ina. At alam niyo ba kung sino ang tinutukoy ko? Ella, ikaw na ang magsalita kung sino ang tinutukoy ko. Alam niyo po, masaya na ang buhay ko ngayon dahil nakatagpo ako ng isang inang responsable at tinuring akong bilang isang tunay na anak. Pero itong babaeng nasa harapan ko ngayon, hindi man lang ako naaalala. Sir Herbert, si Lorna ang asawa niyo. Siya ang tunay kong ina. Iniwan niya ako. 6 na taong gulang pa lamang ako noon. Ang sabi niya sa akin, maghintay lamang ako dito dahil may bibilhin daw siya. Pero ang totoo, iniwan niya ako sa araw na iyon. Ako si Ella, ang batang iniwan niyo dito. Hindi mo na ba ako naalala, Mama Lorna? Ella, ikaw nga, ang laki mo na. Tama nga ang kutob ko na sana muli pa tayong magkita, anak. Marami akong pagkukulang sa'yo. Anak, Ella, nagkamali ako. Naging mahina ako noon. Hindi ko alam kung paano kita bubuhayin. Alam mo, halos mawala din ako sa aking sarili matapos kong nagawa yun sa'yo. Anak, patawarin mo ako. Teka lang, kung hindi si Ella ang kumuha ng alahas ko, sino? Sir Herbert, si Elsie, malamang. Maraming salamat, Remedios, sa pagkupkup sa anak ko. Ako ang kanyang ina pero ilang taon lang kaming nagkasama dahil sa aking kahinaan. Pero ikaw, tinaguyod mo siya. Matatanggap ko, Ella, kung hindi mo ako mapapatawad dahil alam kong mabigat ito para sa'yo. Sige na, aalis na kami. Kailangan naming madakip si Elsie. Muli na nga nagtungo sa mansyon ang mag-asawa. Ngunit hindi na nila natagpuan itong si Elsie. Lumayas na pala ito. Kahit saang lupalop siya nagtago ay nahuli pa rin siya ng otoridad. At sa kulungan ang kanyang bagsak. Nay Remedios, hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba ang ina ko. Ella, alam mo, ang bawat tao pwedeng magsisi, pwedeng magbago. Kaya habang may pagkakataon pa, patawarin mo na ang Nanay Lorna mo bago pa mahuli ang lahat. Natitiyak ko naman na kahit gaano man kasama ang iyong ina, may kaunting naramdaman ka pa rin para sa kanya. Kaya puntahan mo siya ngayon sa mansyon. Ella, anak, mabuti naman at dumating ka. Ma, alam niyo bang marami akong pagsubok sa buhay matapos mo akong iniwan. Pero nagpapasalamat na rin ako dahil nariyan si Nanay Remedios sa buhay ko. Ayaw kong manatili ang sama ng loob ko sa iyo dahil hindi naman ganun ang tinuro sa akin ni Nanay Remedios. Ma,
Pinapatawad na kita. Talaga anak. Maraming salamat sa iyo ha. Alam mo, bago kami muling bumalik na Herbert sa ibang bansa, gusto lang sana kitang tanungin kung gusto mo bang sumama sa amin. Ma, maraming salamat sa offer mo pero mas kailangan ako ni Nanay Remedios dito. Kung ganun anak, sana tanggapin mo itong ibibigay ko sa iyong allowance. At higit sa lahat, pumayag naman itong Sir Herbert na ikaw ang magmamana ng mansyon na ito. Wala na ibang tagapagmana nito anak. Wala rin siyang kapatid. Wala na rin ang kanyang mga magulang. Pwede mong dalhin dito si Remedios para may kasama ka. Sana wag mo itong tanggihan pa anak. Ito lang yung paraan ko para makabawi man lang sa'yo kahit konti. Sige ma, kung yan ang inyong napag-usapan. Maraming salamat po. Biglang niyakap ni Ella ang kanyang ina ng mahigpit. Anak, I'm sorry. I'm sorry anak. Ilang linggo lamang mula nang bumalik sa ibang bansa ang mag-asawa, samantalang pumayag naman itong si Remedios na tumira sa mansyon. Ganun pa man, nagpasalamat itong si Ella dahil muli pa silang pinagtagpo ng kanyang tunay na ina. Kaya naman, nabunutan na ito ng tinik na noon pa man ay daladala niya. Masaya ang dalawa na namuhay at umaasang may magandang pang buhay ang darating sa kanila. Hello mga kaibigan, tara! Muli niyo akong samahan sa isa namang kwentong pagkapulutan natin ng aral sa buhay ni na Margie at Miguel. Dalawang pusong pinaglaruan ng panahon, ngunit hanggang kailan kaya sila magtatagal. 25 taong gulang na itong si Margie at namasukan bilang isang crew sa isang sikat na fast food chain. Nag-isang anak lamang ito, kaya naman mula noong nagkapagtapos siya sa high school at nakatungtong sa kolehiyo ay huminto muna siya sa pag-aaral at sinuportahan muna niya ang kanyang mga magulang. Sapat lamang ang kita ni Margie para buhayin ang buong pamilya, ngunit sinisikap ng dalaga na makapag-ipon at may pagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Kasalukuyang may boyfriend itong si Margie. Nakilala niya ito noong nagkasabay ito sa bus, si Miguel. Isang binatang natatrabaho bilang supervisor sa isang kilalang company. Nagsimula ang kanilang pag-ibigan noong napasandal ang dalaga sa balikat ni Miguel, dulot na rin itong sobrang pagod sa trabaho. Miss, ayos ka lang ba? Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na mapasandal sa balikat mo. Ayos lang yun, miss. Kung gusto mo, sumandal ka lang para naman makabawi ka sa pagod mo sa trabaho. Naku sir, nakakaya naman po. Pero malapit naman po akong bababa. Diyan lang sa susunod na kanto. Ganun ba? Taga dyan din ako sa kabilang kanto. Biruin mo naman halos magkalapit na pala tayo. Ganun ba sir? Anyway, ako nga pala si Miguel. Ikaw? I'm Margie. Oh, what a beautiful name. Naku, salamat sir. Oh, malapit na pala tayo. Para po, sa tabi lang. So, paano sir? Dito na lang ako. Pasensya ka na talaga ulit ha. Ano ka ba? Okay lang yun. Anyway, saan ka ba banda dito? Malapit lang naman mula dito sa kanto. Nakikita mo ba yung blue house dyan? Dyan ako nakatira. Oh, I see. So, madadaan ko pala ang bahay nyo, ano? Matagal ka na ba dito nakatira, sir? Actually, hindi naman. Siguro mga 5 months pa lang. Simula noong natanggap ako bilang supervisor sa company. Wow! Supervisor ka pala? Ikaw Margie, saan ka natatrabaho ngayon? Ako? Isa akong crew sa isang fast food chain. Kaya hindi talaga maiwasan ang pagod. So paano? Mukhang malapit na yata ang bahay nyo dito Oo nga eh. Anyway,
Anong oras pa lang pasok mo bukas? 8 a.m. Bakit po? Wala lang. Baka pwede tayong sumabay pagpasok kasi malapit lang din naman yung kumpanya ko sa fast food chain na pinapasukan mo, hindi ba? Tapos, wala kasi akong kaibigan dito at kakilala. Bukod sa'yo. Yun na naman kung ayos lang sa'yo. Oo naman. Yun lang pala sir eh. Okay, mabuti naman kung ganun. Sige sir. Pasok na ako sa loob ha. Sige Margie, bye. Sa araw na iyon, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Ma, narito na ako. Ay, sa wakas nakauwi ka na rin anak. By the way anak, kumusta ang trabaho mo? Ayos lang ma. Eto, medyo pagod. Naku, naghanda na ako ng makakain mo. Tiyak na magugustuhan mo ito anak. Iyan talaga ang gusto ko sa iyo ma eh. Ma, nasan pala si Papa? Ayun, sa may kaibigan niya. Kinuha kasi siyang bilang driver ng ilang araw. Ganun ba ma? Pero ma, sabihin mo si Papa na laging mag-iingat sa biyahe niya ha. Alam niyo naman na sa lansangan, maraming mga insidente. Nako anak, lagi ko namang sinasabihan ng Papa mo. Sige ma, magbihis mo na ako tapos bababa na rin ako para kumain na rin tayo. Sige anak ha, maghanda na rin ako ng makakain mo. Hindi nawala sa isipan ni Margie ang binatang nakasabayan niya sa bus kanina at mas lalong excited pa ito matapos sabihin ng lalaki na sasabay siya bukas sa pagpasok sa trabaho. Tipong kinikilig naman ang dalaga dahil ito pa kasi ang unang pagkakataon na may lalaking kakausap sa kanya. Matapos kumain ay maaga itong natulog para naman mahaba-haba ang kanyang pahinga. Samantalang hindi naman mapalagay ang loob ni Miguel mula noong nakasabay niya sa bus at nakausap ang babaeng iyon. Isang pakiramdam na ngayon lamang niya naramdaman. Ano ba to? Sa dami ng babaeng nakilala ko, bakit sa kanya pa? Isang crew? Pero bahala na nga. Kinabukasan, palabas na ng bahay itong si Margie. Mula sa labas ay natanaw niya itong si Miguel. Naisip niya na tuloy na parang boyfriend niya ito pero ang totoo, imagination lamang niya ito. Hi, good morning Margie. Hi. Sir, kanina ka pa ba? Hindi. Kakarating ko lang din dito. Sakto nga at papalabas ka na. So, tara. Umalis na ang dalawa, sakay ng bus. Ngunit hindi tuloy sila mapalagay dahil sa parang nailang sila sa bawat isa. Margie? Ilang taon ka na pala sa trabaho mong yan? Mga 3 years na po, sir. Mabuti at nakayanan mo yan. Siyempre, kakayanin ko talaga kasi para sa mga magulang ko at bala kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Well, that's good idea, Margie. Paano sir? Mauna na pala akong bababa sa'yo. Ano ka ba? Huwag mo na akong tawaging sir. Miguel na lang, okay? Siya nga pala, ingat ka Margie ha. Salamat sir. Pumasok na si Margie sa restaurant na may saya sa mukha. Uy Margie! Bakit ang saya mo yata ngayon Anyari? Nako, wala naman. Masaya lang. Maganda kasi ang tulog ko eh. Ganun ba? Sana ako din katulad mo na masaya. Siguro may nagpapa-inspire sa'yo no? Wala Masaya lang talaga ako. Di nga. Oo naman. Sige na. Nag-time ka na ba? Nako, wala pa. Wait! Nako, malapit tuloy ako malate. Hay nako Margie. Alam mo, ngayon lang kita nakitang nagkaganyan. Uy Cheryl, ano ka ba? Huwag mo na nga akong pansinin. Ang mabuti pa ay magsimula na tayo sa trabaho. Ew, ngayon lang kita napansin na nagkaganyan ha? May sakit ka ba te? Ha? No! Sige na, magtrabaho na tayo. Matapos ng buong araw na pagtatrabaho, medyo hindi nakaramdam ng pagod itong si Dalaga. Oh, Cheryl, mauna na ako sa'yo ha. Alam mo Margie, nagtataka lang talaga ako sa'yo.
nung nakaraan, matagal kang nag-out. Mukhang may something yata sa'yo ah. Ano ka ba? Wala nga eh. Sige na, alis na ako. Babus! Naglalakad patungo sa sakyan ng boss itong si Margie. Hindi niya nakala na naghintay sa kanya pala doon si Miguel. Hi Margie, akala ko'y tagal ka pa doon sa trabaho mo. Miguel? Hinihintay mo talaga ako? Oo, pero masama ba? Hindi naman. Nagulat lang kasi ako eh. Paano kasi? Bored ako dun sa bahay namin. Saka wala akong kausap dun eh. Kaya naman, inantay na lamang kita dito. Sige. Walang problema. Yun lang pala eh. So tara na, sumakay na tayo. Margie, pwede bang magtanong sa'yo? Okay lang? Pwede naman. Kailan bang day off mo? Yain sana kitang kumain sa labas eh, kung ayos lang sa'yo. Kumain sa labas? Day off? Ay, oo. Bukas, day off ko pala. Kung ganun, pumapayag ka ba? Teka lang. Iisipin ko muna kung wala ba akong lakad bukas. Sana wala. O sige. Mukhang wala naman yata eh. Mabuti naman kung ganun, di ayos pala. Pupunta kita sa bahay niyo bukas. Ay nako, wag na Miguel. Sa labasan na lang tayo magkita. Di ba may phone number naman ako sa'yo? Oo nga pala. O sige, I call you tomorrow ha. Narito na pala tayo eh. Ang bilis naman, kakasakay lang natin at nandito na agad tayo. Siya nga pala. Kumusta naman ang trabaho mo, Miguel? Ayun, nabuti. Medyo marami trabaho nga lang. Lalo na kapag sa ganung posisyon. Pero okay lang yun. Basta ang mahalaga ay malaking sahod at masaya ako sa ginagawa ko. Ma, nandito na ako. Ang aga mo naman yata ngayon, anak. Maaga kasing natapos ang trabaho kaya umuwi na rin ako ng mas maaga, ma. Ma, magpapaalam sana ako sa inyo ni Papa. Bukas kasi may nagyaya sa akin ng dinner. Okay lang ba sa inyo, ma? Pa? Sino siya, anak? Si Miguel, yung nakatira sa susunod na subdivision, ma. Bakit ayaw mo siyang ipakilala sa amin ng papa mo? Ma, hindi naman siya naniligaw sa akin eh. Anak, saan ba hantong ang ganyang mga bagay? Siyempre, sa pagiging magkasintahan, hindi ba? Anak, gwapo ba? Ma naman. Siya. Sa sunod, kailangan mo nang ipakilala sa amin ng lalaking iyan, ha? Oo, ma. Kinabukasan, tuloy na nga ang kanilang pamamasyal. Naku, maraming salamat Margie ha, at hindi mo ako tinanggihan sa alok ko sa'yo. Okay lang yun, Miguel. Masaya din naman ako dahil nare-relax ko naman pamisa-misa ng sarili ko. Siya nga pala. Anong gusto mong kainin natin? Medyo nakapagod pala no, kahit naglalakad lang tayo sa pamamasyal. Ikaw na bahala, Miguel. Kahit ayos lang sa akin. Sa mga oras na iyon, masayang-masaya ang dalawa dahil ito ang unang pagkakataon na namasyal si Margie kasama ng isang lalaki. Siya nga pala Margie, may sabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Miguel? Ang totoo kasi kaya kita niyaya dito dahil gusto ko sanang may pagtapat ako sa'yo. Ano yun? Alam mo, simula kasi noong nagkita tayo doon sa may bus, parang kasing medyo may pitik akong naramdaman. Anong ibig sabihin mo, Miguel? Sana huwag kang magalit ha, pero ang totoo kasi gusto na kita. Mahal na yata kita. Ha? Pero Miguel? Margie, gusto kong malaman sa'yo kung gusto mo rin ba ako. Miguel, parang ang bilis naman yata nito ah. Margie, kailangan ko bang patagalan ito? May gusto ko ba sa akin? Sige na nga. Ang totoo, gusto rin naman kita eh. Talaga? Oo, Miguel. Alam mo ba,
na ikaw pa lang ang lalaking naglakas loob para kausapin ako. Kung ganun, tayo na Margie? Ano pa nga ba? Wow, thanks Margie ha. Pero Miguel, gusto ni Mama at Papa na makita ka nila. Ganun ba? Kung gusto mo, mamaya, sasamahan kita sa bahay niyo. Agad-agad talaga, Miguel? Oo naman, para wala nang masabi ang papa mo sa akin. O siya nga pala, ano bang magandang tawagan natin? Babe? Ano sa palagay mo? Pwede naman yung babe. O sige babe, maraming salamat ha at tinanggap mo yung pag-ibig ko sa'yo. Naging maganda ang flow ng relasyon nilang dalawa. Happy first anniversary, babe. Parang kailan lang, no? Oo nga no? Sana, babe, hindi magbago ang pakikitungo mo sa akin. Oo naman babe, promise, ikaw lang mamahalin ko. Lumipas ng ilang buwan, tila nagiba ang pagkutungo ni Miguel sa dalaga. Bihira na itong dumalaw sa dalaga. Kaya naman si Margie na ang tumawag upang kumustahin ang nobyo. Hello Margie? O bakit ka napatawag? Oo, Miguel. Bakit hindi ka na dumadalaw sa akin? May nagawa ba akong mali sa'yo? Wala naman Margie. Medyo busy lang talaga ang trabaho ko ngayon, di ba? Alam mo naman sa posisyon ko bilang supervisor, maraming trabaho na kaabang. Yung totoo, Miguel. Bakit Margie? Nagdududa ka ba? Hindi naman sa ganon. Hindi ka na kasi nagpaparamdam sa akin eh. Alam mo, what if maghiwalay na lang tayo? Tutal naman, naghinala ka sa akin, hindi ba? Miguel, ano bang sinasabi mo? Break na tayo Margie. Ang totoo, hindi na ako masaya sa relasyon natin ito. Huwag mo naman itong gawin sa akin, Miguel oh. Margie, alam mo, habang maaga pa, gawin na natin to. Bakit ka ba nagkaganyan, Miguel? Sinasaktan mo ang puso ko. Ganun ba talaga kayong mga lalaki? Margie, please. Tanggapin mo na ang desisyon ko para dito sa kabutihan natin dalawa. Alam ko naman na makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Tandaan mo ito, Miguel. Pagsisihan mo itong ginagawa mo sa akin. Masakit iyon para kay Margie. Ang dating masayahin, ngayon ay pasan-pasan ang mundo. Oh, Margie, bakit parang hindi yata may pinta ang pagmumukha mo ngayon ah? Saad naman ni Cheryl. Wala lang. Base mood lang ako sa lalaking nanloko sa akin. Sino? Yun bang lalaking iyon? Yun bang naliligaw sa'yo noon? Oo, siya nga. Pero ilang buwan lang sumuko na agad. Hay naku Margie. Hayaan mo na yun. Makakahanap ka pa rin ng lalaking tunay na magmamahal sa'yo. Move on ka na girl. Makahanap ka rin ng tamang lalaki para sa'yo. Alam mo Cheryl, kahit masakit para sa akin, pilit ko na lamang kalimutan ang lahat. Mabuti nga at maaga pa, kesa naman may nangyari sa aming dalawa at hindi ko yun matatanggap. Nakalipas ng 5 buwan. Hello? Sino to? Margie, si Miguel to. Oh, bakit ka napatawag? Hindi ba wala na tayo? Margie, pwede ba tayo mag-usap? Ha? Nahihibang ka na ba, Miguel? Ano naman ang pag-uusapan natin? Hindi ba wala na tayo? Margie, nagkamali ako. Miguel, alam mo, natuto na ako eh. Kung gusto mong may paglaro ang damdamin, pwede ba, Miguel? Huwag ako. Ang mas mabuti pa ay maghanap ka na lang ng iba. Pero sana, makarma ka sa lahat ng ginagawa mo sa akin. Binabana ni Margie ang tawag. Kumukulo tuloy ang kanyang dugo dahil sa pagtawag ng lalaking iyon. Kailanman, hindi na muling tumawag pa ang lalaki sa kanya. Tuloy na lamang niya itong kinalimutan. Inisip ni Margie na may tamang panahon at pagkakataon para makilala ang totoong lalaking magmahal sa kanya. Tinuon na lamang ni Margie ang sarili sa pagtatrabaho at sa pagtulong sa mga magulang. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Maraming salamat at abangan pa natin
ang susunod na mga videong nakaka-inspire. Maraming salamat muli at paalam.